Hi, hello to each and every one of you. Today's date is December 4 of 2024, Wednesday. So, Wednesday ngayon. At maganda ang weather dito. Malamig na wala namang rain, wala namang wind. Just breezing. Okay. Uh, so, yung last kwento ko, okay, ito ang continuation. Ang last na kwento ko, yung nung ako'y natapos ng high school, nang nakabalik na ako sa amin, sa bahay namin, dahil namimiss ko na rin naman ng makasama ang inang. So, dinesisyon ko na ako ay doon na mag-college. So, nung kasalukuyang ako'y nag-aaral na ng college, I was in first semester lang, doon na nag-umpisa na nagiging magkaibigan na kami ng pangasawa ko na si Tetet. Dahil magkapit-bahay lang naman kami, lagi kami nagkikita at siya ay kabarkada rin ng kuya ko. So, lagi siyang nandoon sa lugar namin. Then, yun nga, dalawa pa sa mga naging kaklase ko, ang kanyang mga naging girlfriend, mga nagustuhan niya. So, hindi ko akalain na sa akin pala siya nagkakagusto. Anyway, hanggang sa nagtanan kami, naging, ayun, tapos nag-decide na ang both parties, sa mga parents namin, ipakasal kami dahil nga sa nakuha na niya ang aking pagkababae. Dahil, alam niyo na, at yun din naman ang aking mga iniisip at mga pananaw, alam niyo na kung saan ako nadapa, doon ako babangon. Yun po ang aking palatuntunan sa buhay. So, di nangyari na nga po yun hanggang sa noong araw ng kasal, yung kinuwento ko sa inyo na malungkot dahil hindi nga po kami, nag-aaway nga po kami, masama po masyado ang aking loob dahil dun nga po sa mga nangyari na mga eksena na mga pinaggagawa ni Tetet sa buhay ko. So, yun. Tapos, hanggang sa, alam niyo ba na after naming ikasal ng August, hindi naman po ako nabuntis ni Tetet para ipakasal ako. Hindi po, kasi pagkatapos namin ng kasal, after ng August, sumunod na buwan, September, doon po ako nabuntis agad. So, ang pangyayari, nakasal muna ako bago ko nabuntis. So, yeah. Biglaan nga po, at dahil nga po dahil sa mahal ko na rin naman siya, pero hindi ako masyadong yung sure na gusto ko ba yung ginawa ko na magpakasal ako dahil lang sa yung ano bang tawag doon, yung pamahiin. Yon, dahil sa mga pamahiin na ganyan na sinundan ko, kung saan ako nadapa, doon po ako babangon. Yon, yung pamahiin na yan. Pero wala na po yan sa ngayon. Basta ang mahalaga, yung true love, honest love. Yeah, so ang nangyari after ng marriage, ng kasal namin ng August, September, iyon, nagbuntis na ako, hindi na ako nagkaroon ng monthly period. Tapos, yun nga po, hanggang sa, ito pa, kung ano yung, ito pa po yung isa pang miracle. Punong-puno po ako ng miracle Kaya,
nung pinagbubuntis ko, inisip ko na agad na ang gusto ko ay lalaki. Yun ang gusto kong panganay, lalaki. At ayun, pero hindi pa rin naman ako nakakatiyak kung talagang lalaki kasi nung araw, yung panahon na unang pagbubuntis ko, wala pong ultrasound. Wala pa yun, hindi pa uso ang ultrasound. Kaya mag-aantay ka kung kailan ka manganak, tsaka mo palang malalaman kung ano yung naging anak mo. Pero ako, ah, naiisip ko na at nafe-feel ko na lalaki yung ah, ipapanganak ko. So handa rin ako ng pangalan, siyempre ng kung mapababae man o mapalalaki, meron akong ready. Pero nung pinanganak ko yung panganay ko, ang nasunod ay si Tetet. Ginawa niyang Junior, sinunod niya sa pangalan niya. So, ang pangalan ng anak ko ay Junior. Jose Melarte Guco Jr. Yan po ang panganay kong anak. At siya rin ang nasunod sa nickname. Gusto ko sana John John or Junjun. Ang gusto niya ay John John. Sinusunod ko ang gusto niya kasi gusto ko maging inspirado siya sa buhay niya na pagiging ama. At alam niyo na dahil siya ang padre de pamilya, gusto ko mabago na ang kanyang mga pananaw, mabago na ang kanyang mga pag-uugali, at magsikap na kami ay mga magulang na. Yun po, kaya inayaan ko lang siya magbigay ng pangalan sa panganay namin. So, yun po ang mga pangyayari. Nanganak po ako, pero nung kasalukuyang nagbubuntis po ako dyan sa panganay ko, ay talaga namang dumadanas po ako ng palaging nakukonsume, umiiyak, nagdaramdam, lagi po kami nag-aaway. Kasi nung mga panahon na yun, si Tetet ay masyadong matigas ang loob. Yung po bang gusto niya siya yung masusunod, na kahit na gusto ko siyang umuwi ng maaga, wag na siya masyadong makipagbarkada, hindi po niya yun naiiwasan. Kahit po na kailangan naman na bigyan niya ako ng halaga, bigyan niya ako ng time, dahil bago pa lang naman kaming nagsasama, hindi ko po naranasan sa kanya. Ang pinadanas niya sa akin ay puros, nga po, pagkukonsume. Yung mga ayaw ko, ginagawa niya. Kaya po kami laging hindi magkasundo. So, yun po, buong taon na pagbubuntis ko sa anak ko, yung panganay ko na si Jan, lagi po kaming nag-aaway niyan. Kaya, minsan, hindi na lang ako nakikipag-away dahil sinusunod ko na lang dahil wala naman ako magagawa kundi aksipin ko na ganitong klase ang napangasawa ko, ganito ang pag-uugali, at lagi na lang ako nag-hope na pag lumabas ang anak ko, baka maiba na ang pananaw niya, mabago na rin ang pag-uugali niya sa akin, at maging matino na siyang ama, responsable. Ganun po ang aking inaasahan na ganun ang gawin, ang maging pag-uugali ni Tetet. So, anyway, yun po, sa buong panahon, yung sa 9 kong pagbubuntis, lagi po akong naiyak, lagi po kami nag-aaway, hanggang sa malaki na ang tiyan ko, tinigilan ko na po, nagtahimik na rin ako. Hindi na po ako nakipag-away sa kanya. Wala, hanggang sa tanggapin ko na lang na kailangan kong sundin ang sitwasyon ng buhay ko, na ako'y magiging nanay na, at ihanda ko ang sarili ko sa pag-aalaga ng bata. Sa murang edad, nakita ninyo, napaka
hirap, pero lahat po yun ay pinagsikapan kong gawin, matutunan, kahit na bata pa ako, nanay na. So, ang okay lang po sa akin, syempre, anak ko, mahal ko. Kaya kailangan ko ihanda ang sarili ko sa pag-aalaga at pag-aruga sa aking anak. Ayun, marami pa pong mga pangyayari na mga hindi namin napapagkasunduan, pero patuloy lang po akong, alam yun, nagpatuloy lang po akong magpasensya, umunawa, at magmahal sa kanya. Dahil wala na po akong magagawa. Ang nasa isip ko noon ay ayoko namang mawala ng ama ang aking anak. Kaya, pero, ayan nga po, naipon po ng naipon eh. Yung lahat ng mga sakripisyo na mga dinanas ko kay Tete, naiipon po. Hindi po, kaya sa banda-bandang gitna ng pagkukwento ko tungkol sa aking pag-aasawa, malalaman ninyo kung bakit nagdesisyon ako na mismo ang humiwalay sa kanya. Ayaw po ni Tete maghiwalay kami, pero hindi ko na po matatagalan. At hanggang sa nakaapat na po akong anak, bago ko po yan nahiwalayan. Nilakasan ko ang loob ko dahil sa mga anak ko. Dahil ayokong pamarisan. Ayokong makuha niya ang masasamang halimbawa sa ama. At syempre, ako na rin, sa sarili ko, napagod na po ako. Kaya, dininisyonan ko na yon. Ganun po pangyayari sa akin. At saka, ano pa po ba, idadagdag ko sa kwento ko, yung mga pangyayari. Kasi napakatagal na eh. Kaya lang, kung iisipin ko at tutuntunin ko yung mga masasakit na bagay na mga nagawa niya sa akin, talagang hindi yun naaalis. Dahil talagang masakit yung mga pinagagawa niya eh. So, hindi niya malang inisip na sa katayuan ko, sa murang edad ko, ipinagpalit ko ang magandang kinabukasan sa buhay ko. Nag-aaral ako, masarap ang buhay ko sa mga magulang ko. Dahil spoiled po ako sa pamilya namin lalo sa inang at sa tatay. Nasusunod ko naman po ang gusto ko. Kahit na hindi ako nagsasabi, balbasa alam nila, nababasa nila ang isip ko, dumarating po yun. Na kahit hindi ako nagsasalita, pero hindi ko po nalalaman pala nila yung iniisip ko. So, akala ko nagkakataon lang at ganon. Pero talagang kung ano sabihin ko kay inang, talaga po lagi po ko pong nakukuha. Hindi po niya ako binibigo. Dahil, kaya nga sa ngayon, kung ano yung hindi ko matatanggihan. Ang mga anak ko, pagka talagang minsan, kung anong kaya ko, talagang nasusunod din sila. Dahil, yun po ang natutunan kong pamamalakad ng magulang ko eh. Yun ang nagaya ko. Kaya, so, ay nako, sayang. Pinagpalit ko ang maganda kong kinabukasan dahil sa pagsama ko kay Tetet. Dahil yung mga panahon na yon, wala akong iniisip kundi si Tetet. Dahil nga, masyado na akong na-in love. Dahil, alam niyo na. Okay. Next time. Bye.